Ito na nga mga lods ang matagal na nating hinihintay. Ang new chapter ng manhwa na The Beginning After the End ay lumabas na mga lods, kaya wag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsisimula ang chapter mga lods sa huling part ng kwento, halos mahuli na ang mga Alacrians na pumasok sa gubat. Napapalibutan na sila ng mga sundalong handang kumitil at parang wala na talagang escape para sa kanila. But biglang lumipat ang scene. Ipinakita si Arthur na dumating para bisitahin si Rhodes. Si Rhodes ay dating isa sa mga hari ng mga dwarf, pero nag-traitor siya sa kanyang sariling lahi kaya siya'y dinakip at ikinulong. Sa loob ng prison cell, makikita siyang nakaupo, hubad, sugatan at halatang pinahirapan, isang anyo na sobrang layo sa dating dignity ng isang hari. Dumating si Arthur sa kulungan dahil nais ni Rhodes na makita at makausap siya. Sa pagdating niya, mahinang nagsalita ang matanda at magalang na nagpasalamat sa kanyang presence, sabay pahiwatig na may gusto siyang simulan. Pero naguluhan si Arthur sa narinig niya. Bago pa man siya makapagsalita, biglang nag-change ang demeanor ni Rhodes. Itinaas nito ang kamay at parang pumasok sa isang deep recitation. Sa gitna ng piitan, nagsimula siyang magkwento sa anyong tula. Isang mahabang salaysay tungkol sa isang batang isinilang sa kahirapan, pero may hidden destiny of greatness. Ikinwento niya ang batang lumaki sa simpleng bayan. Pinalaki ng magulang na nagturo sa kanya ng mundo at pakikipaglaban. Isang batang may fire sa kalooban na lumaki, naglakbay at hinarap ang trahedya at mga pagsubok na hindi maiiwasan sa story ng isang bayani. Sa bawat stanza, tila binubuo niya ang image ng isang hero to be na patuloy na lumalakas habang dumadaan sa pain, loss at war. Habang lumalalim ang kanyang recitation, nagsimulang maghalo ang mga blurry images ng nakaraan sa paligid ng kanyang words. Nakatitig lang si Arthur, hindi makagalaw, parang sinusubukan niyang intindihin ang real meaning ng lahat ng ito. Pero sa gitna ng kanyang daze, biglang hinawakan ni Rhodes ang kamay ni Arthur at nagtanong, sino nga ba ang magde-decide ng final judgment sa pagitan ng light at darkness, ng hero at ng enemy? Sa sandaling yun, naputol ang kanyang flow nang marahas na bawiin ni Arthur ang kamay niya. Dahilan para bumagsak si Rhodes sa floor ng kulungan. Makikita sa mukha ni Arthur ang intense disgust at doubt. Kahit hirap ang katawan, tumawa pa rin si Rhodes at nagsalita habang nakasubsob sa sahig. Inamin niyang akala niya isa lang illusion si Arthur kaya pinaghandaan niya ang whole performance na yun. Isang mahabang monologue na inulit-ulit niya habang nakakulong para mapalipas ang oras. Sa gitna ng kanyang speech, ipinahayag pa niya ang weird admiration sa warmth ng isang real human being. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Pero cold ang response ni Arthur. Tinawag niyang hindi normal ang pag-iisip ni Rhodes at sinabing obvious na naapektuhan na ito ng matagal na pagkakakulong. Hindi sumang-ayon ang matanda, sa halip, pinaglabanan niya ang word na unbalanced, at ipinaliwanag na kahit ano pa ang itawag dito, baliw, wasak o bali ang isip, wala nang value ang mga labels na yon. Para sa kanya, ang importante ay ang message na gustong iparating kahit ito man ay tula o simpleng salita lang. Muntik nang magsalita ulit si Arthur tungkol sa tula, pero pinutol agad ni Rhodes. Inamin niyang ang buong recitation ay parte lang ng kanyang way para maalis ang boredom. Isang performance habang siya'y nakakulong. Nagbago ang tingin ni Rhodes. Mas matalim habang tinatitigan si Arthur. Biro niyang inamin na baka nga ito lang ay words ng isang unbalanced person. Pero kasabay nun, sinuri rin niya kung talagang nakikinig si Arthur sa kanya. Hindi na nag-hesitate pa si Arthur. Bigla niyang sinakaw si Rhodes at idiniin sa sahig. Binigyan din ng warning na hindi ito biro at ang kanyang freedom o suffering ay nakadepende sa cooperation niya sa council at sa Daiden. After that intense statement, binitawan niya ang matanda at coldly sinabing hindi ito ang time para maglaro o magtago sa likod ng mga tula. Tahimik na pinunasan ni Rhodes ang leeg na sinakal at sa mahinang boses ipinakita niyang alam na alam niya ang kanyang situation. Pero nanindigan siya na nasabi na niya ang kailangan niyang sabihin. At kung ano man ang mapapala ni Arthur dito, wala na siyang pakialam. Sa huli, nanatiling tahimik si Arthur, walang sagot pa. Biglang lumipat ang scene. Makikita si Arthur na nakaupo sa harap ng mesa. Tahimik na nagsusulat. Pero behind his silence, magulo ang kanyang mind. Ramdam niya ang sobrang irritation sa sarili na parang hindi niya maayos-ayos ang kanyang thoughts.
Habang patuloy siyang nagsusulat, napapahawak siya sa ulo. Pilit inaalala ang bawat detail ng tula na narinig niya. Paulit-ulit niyang iniulit sa isip ang mga lines. Umaasa na tama ang kanyang memory. Para sa kanya, ang main message ng tula ay tungkol sa isang hero, isang batang isinilang sa poor town. Nakabalot sa simple life pero may bigger destiny. Isang tao na galing sa poverty pero destined for greatness. Just like all heroes sa simula ng kanilang stories. Pero habang iniulit niya ito sa isip, nararamdaman niyang may mas malalim pa. Parang may connection ito sa kanya mismo. Bigla siyang napaisip, paano nalaman ni Rhodys ang details ng kanyang childhood? Hindi ito simpleng guess. Tama ang ilan sa mga nabanggit tungkol sa kanyang origin sa Ashford. Pwede niyang nakuha sa info mula sa council. Pero kahit ganon, hindi maalis sa kanya ang feeling na may mali. This doesn't feel right. Habang lalong iniisip niya ang tula tungkol sa light na nagdudulot ng darker shadow, napapatanong siya kung ito ba ay referring sa pagdami ng kanyang enemies habang siya ay lalong nagiging strong. Lalong uminit ang ulo niya sa confusion at irritation. Patuloy niyang sinusubukan intindihin ang deeper meaning lalo na yung tungkol sa night at white pero lalong nagiging confusing. Sa sobrang inis, ibinagsak niya ang pen sa mesa. Pagkatapos ay tumayo at humiga na lang sa kama. Pilit pinapakalma ang sarili, pero kahit nakahiga na, hindi pa rin tumitigil ang kanyang thoughts. What if walang meaning talaga ang lahat ng ito? What if ang tula ay ginawa lang para i-confuse siya o para makuha ang atensyon niya? Sa gitna ng silence, nanatiling gumugulo ang mga questions sa isip niya habang nakakunot ang mukha, hindi pa rin nakakahanap ng sagot. Hindi nagtagal, nakatulog ng mahimbing si Arthur at sa kanyang dream ay napunta siya sa isang napakalaking bahay. Doon, muli niyang na-recall ang sarili niya noong kabataan sa kanyang old life. Kung saan patuloy siyang nagsasanay kasama ang isang babaeng guro. Sa panahong yun, pinapaisip siya ng guro na dapat niyang makita ang kalaban as a whole at tinatanong siya kung ano ang napapansin niyang difference. Habang si Gray ay magsasalita pa sana para mag-explain, agad siyang pinutol ng guro at sinabihang huwag maging over sa talino. Kahit strict ito, malinaw kay Gray na may purpose ang lahat ng training na yon. Ilang buwan na ang lumipas mula nang siya ay makuha at mailigtas ni Lady Vera. After gumaling ang kanyang wounds, nagsimula na siyang mag-training under her guidance. Sa bawat step ng training, mabilis siyang natututo at napapansin ang movements ng kanyang body like proper rotation at weight shifting para mas malawak ang reach ng bawat move. Para kay Gray, kahit intense at brutal ang style ng guro, may special warmth pa rin behind her cold personality. After training, sabay silang naglakad palabas. Habang tinitingnan ang marks ng training sa lupa, pinuri siya ng guro sa kanyang progress. Pero ipinahiwatig din na kung hindi niya napansin yun, hindi siya deserving. Hindi na tinapos ng guro ang sinabi. Kaya dinugtungan ni Gray na kung hindi ba siya deserving na maging student at sa isip niya ramdam niyang tama ang guro. Bigla siyang natapot sa likod kaya muntik siyang matamba. Sa kabila nun, napansin din niya kung gaano kay-amon at powerful ang home ng kanyang guro. Pagdating sa lugar na parang may malaking pool, napaisip si Gray kung paano pa siya lalong magiging amazed. Napansin niya ang mga isdang lumalangoy at na-realize niyang never pa siyang nakakita ng live fish na ganun kalapit. Bigla siyang inutusan na subukan hulihin ang isa gamit ang bare hands. Without using any energy or ki, nagulat siya sa order at naisip kung paano posible yun lalo na baka mamatay ang isda kapag inalis sa tubig. Pero hindi na siya pinakinggan ng guro at sinabing subukan na lang. Sinunod niya at paulit-ulit na sinubukang hulihin ang isda gamit ang hands. Pero sobrang bilis ng mga ito kaya wala siyang nahuli. Sa huli, nauwi sa pagkahulog sa tubig at inis na napatingin sa guro. Parang nagtatanong kung ano ba talaga ang point ng exercise na yon. Imposible hulihin ang isda gamit lang ang kamay. Sinabi ng guro na may hawak na siyang isda. Parang pinipilit patunayan ang point. Magsasalita pa sana si Gray para tumutol at sabihing impossible yun. Pero naputol agad nang makita niyang totoo. May isda nga sa kamay ng guro. Gulat na gulat si Gray kaya pinakiusapan na ulitin. Hindi tumanggi ang guro. Sa pagkakataong yun, dahan-dahan niyang ginawa ang pagkuha gamit ang dalawang kamay. At sa paraang halos di makapaniwala si Gray, parang kusang pumasok ang isda sa palms niya without disturbing the water. Maingat na itinaas ng guro.
Hindi napigilan ni Gray at napa-admit na lang sa shock. Sinasabi niyang hindi niya gets kung paano nangyari yun lalo na sobrang slow ng movements ng guro. Maya-maya may pumasok sa isip niya kaya napasigaw siya, sinanay ba ng guro ang mga isda para kusang lumangoy papunta sa kamay? Tahimik na sumagot ang guro, parang may irritation at sinabing wala siyang time for nonsense. Kaya agad umatras si Gray sa hinala niya at inamin na unlikely nga. Doon ipinaliwanag ng guro ang real point. Ang isda at si Gray ay magkatulad, beings na madaling malinlang ng natural movements nila. Ginamit niya yon hindi para ipakita control sa isda kundi para ipakita kay Gray kung gaano siya reliant sa instinct kaysa sa true understanding. Bigla at walang warning, inatake ng guro si Gray. Mabilis siyang nakaiwas pero obvious na nagulat pa rin. Habang ready ulit ang guro, sinabi niyang sobrang bilis ng reaction ni Gray. Nakakatakot nga pero puro natural at uncontrolled, tulad ng isda na sumusunod lang sa flow ng tubig. Hindi gets ni Gray kaya tinanong niya ano ang ibig sabihin ng uncontrolled. Ipinaliwanag ng guro na kapag may kalaban na gumalaw, agad nagsesend ang brain ni Gray ng reaction sa body. Maganda laban sa weak opponents o beginners. Pero versus stronger at experienced foes, nagiging weakness kasi readable ang moves niya. Gamit ang example ng isda, ipinaliwanag na alam niyang uusad ito ng tama kapag sinubukan niyang duckmain. Kaya easy niyang na-control. Sa puntong yun, napakamot na lang ng ulo si Gray at tinanong kung paano niya matututunan ay control yun. Simple ang sagot ng guro, hindi puro reaction, dapat may decision bago kumilos. Naguluhan si Gray at tinanong kung hindi ba sinang yun. Ipinaliwanag ng guro habang tinatapik ang ulo niya na malaking difference. Ang isa ay automatic, ang isa ay intentional. Hanggang ngayon basic conditioning pa lang ang natutunan ni Gray. Pero oras na para turuan siyang mag-respond with thought. Hindi basta sumusunod sa instinct. Bigla nagbiro si Gray na ito na ang exciting part. Pero sinagot ng guro na para sa kanya lang yun fun. Aalis na sana sila nang dumating ang butler na may balita. Tinawag ang guro at iniulat na may urgent call para kay Gray galing kay Nico. May explosion sa W at isinara ng enforcers ang school. Bawal lumapit ang lahat hanggang sa next notice. Sa narinig, nanlaki ang mata ni Gray at halos walang masabi. Agad na banggit ang name ni Nico with heavy worry. Tahimik na naglakad palayo ang guro mula sa pool at sinabihan si Gray na puntahan na ang kaibigan at asikasuhin ang situation. Bago tuluyang umalis, iniwan ang last reminder, ang taong nagpapanik ay pwedeng malunod kahit sa maliit na patak ng tubig, habang ang kalmadong tao ay kaya tumawid sa pinakamalawak na dagat. Dahil cancelled ang class for that day, sinabi niyang ipagpapatuloy ang training sa reaction sa susunod. Walang doubt, tumakbo si Gray palabas habang tahimik na pinagmamasda ng guro ang kanyang pagtakbo papaalis. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito, mga lods. Huwag niyong kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa YouTube channel natin, at mag-follow sa Facebook page. Salamat sa panunood. See you sa next recap. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw.